Ngayong Chinese New Year, isa nga sa mga dinarayong lugar ang Binondo sa Maynila. Iti kasi ang Binondo sa kulturang Chinoy, kasama na riyan ang authentic Chinese cuisine. At dahil Year of the Pig, nako, let's pig out even on a budget. Narito ang unang balita ni Cecil Villarosa. Live! Cecil! Kong Hei Fat Choi, Rhea, opisyal na nga nagsimula ang Year of the Earth Pig sa pagpasok ng Chinese New Year at sentro ng pagdiriwang ay itong Chinatown dito sa distrito ng Binondo na itinuturing din na sentro ng komersyo at kalakaran dito sa lungsod ng Maynila. Sa Ongpin Street, makikita ang hilera ng mga nagtitinda ng Lucky Charm at mga Chinese restaurant na talaga namang dinarayo. Ang Binondo ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Taong 1594 nang ito ay kilalanin bilang permanent settlement ng mga Chinese immigrant dito sa ating bansa. At yan ay panahon pa ng pananakop ng mga Kastila. At dahil Chinese New Year, bida syempre ang mga pagkaing Chinese. At yan ang ating pakay dito sa Binondo. Sa budget na 500 pesos, ano-ano nga ba ang pwedeng matikman ng mga putahing Chinese? Sa The Great Buddha Cafe, swak ang budget na yan para sa tatlong kombinasyon ng mga putahe. Para sa unang kombinasyon, ang total budget, 495 pesos. So unang-una, ito yung ating soy chicken rice. Ito ay, ang chicken na to, no, nilubog natin sa soy sauce, tapos dahan-dahan siyang niluto. Yan, this is only 210 pesos. No? Tapos ito, syempre, dito yung ating ube pao. Itong ube pao na to, ang palaman niya is bola-bola. No? So, ang pinagkaiba na itong siopaw natin is meron siyang ube sa loob. No? So, ang pinagkaiba na to, pag kahit malamig na siya, malambot pa rin siyang kainin. And then, ito naman yung ating radish cake. Ako, ito kakaiba to. Pag kinain mo talagang napakabangong kakaiba yung flavors. Sulit din ang 496 pesos para sa ikalawang kombinasyon ng mga nakatatakam na mga pagkain. This is our pan-fried dumplings. Mapapansin nyo, meron siyang parang balat sa ilalim. No? This is a very crispy dough na pagka inano mo, yung ilalim niya crispy pero yung taas niya is steamed. So pagka kinagat mo, nandun yung juicy siya sa loob pero crispy siya on the outside. This is 148 pesos lang. This is the beef ho fan noodle. Yan. This is ito naman is stir-fried siya. Pero ano to, ito hindi siya normal noodle. This is made of rice noodles. No? So flat noodle siya. Yes, rice noodle siya na flat. Tapos ang ano dyan, pagka kinakain mo, talaga maaamoy mo yung wok taste. Ito, syempre, meron kang dessert, no? Ito, pinagkaiba natin ito. Itong, hindi to normal na buchi. This is lava buchi. No? So, custard feeling siya sa loob. Pagka binuksan mo, talaga nag-u-ooze siya. Para sa ikatlong kombinasyon, may kasama ng masarap na panulak para sa total budget na 503 pesos. Itong next set natin, ito medyo lumagpas lang tayo ng konti sa 500. This is 503 pesos. Ito ang tinatawag nating beef tendon rice, no? So, yan, makikita nyo, yung nasa taas na yan, that's beef tendon. Hindi yan taba. Actually, ito, pag tinignan mo mukha siyang taba, pero beef tendon yan yung mga litid. So, matagal na yung pinakuluan, dahan-dahan, para maging malambot siya. Ito yung ating pork and shrimp siomai. At syempre, kung medyo merong pambala, dapat merong panulak, no? So, ito naman yung ating soya milk. At syempre, hindi mawawala ang pinaka-inaabangang bahagi, ang pagtikim sa malasa at masarap na Chinese food. Ang Binondo mayaman din sa kasaysayan. Sa mga lumang litratong ito na nakadisplay sa isang hotel, makikita ang itsura noon ng Binondo. Patunay ito na noon pa man, sentro na ng komersyo ang Binondo dahil sa mga nakatayong matatayog na gusali. Ang Ongpin Street na sentro ng pagdiriwang, ipinangalan pala sa negosyante at pilantropong si Roman Ongpin na tumulong sa kilusang propaganda laban sa mga Kastila. Ang altar na ito ng Santo Cristo de Longos na nasa gilid lamang ng kalsada, dinadasalan at inaalayan ng kandila ng mga Katolikong Filipino-Chinese. Sinasabing malaki ang papel ng Santo Cristo de Longos para mahikayat ang mga Chinese immigrant noon na maging Katoliko. Ang Binondo Church na ilang ulit na nasira ng kalamidad at nagdaang mga gera sa bansa, isa rin sa mga dinarayo ng husto. Sa Binondo Church, nag-isang dibdib sina Andres Bonifacio at Gregoria de Jesus. Sa harap ng Binondo Church ay ang dating Plaza Calderon de la Barca.
Kalaunan, ipinangalan na ang plaza kay San Lorenzo Ruiz na isinilang sa Binondo at naging sakristan sa Binondo Church bago nagpunta bilang misyonero sa Japan kung saan siya namatay bilang martir sa pagtanggi niyang talikuran ang pagiging Kristiyano. Ilang daang taon man ang lumipas mula lang maitatag ang Binondo Chinatown, may mga tradisyon na nananatiling buhay. Ito ang patuloy nating nasasaksihan sa pagpasok ng Chinese New Year. Kong Hei Fat Choi. Magdamagan na naging pagdiriwang dito sa kabaan ng Ongping Street at marami ng mga tindahan na hindi nagsara. At ang pagdiriwang yan ay magpapatuloy hanggang ngayong araw na ito at katatampukan ang selebrasyong yan ng mga pagkatanghal kagaya ng mga dragon dance. At ayon sa Manila Police District, naging mapayapa naman ang pagsalubong sa Chinese New Year. Rhea? Nako, Cecil, inggit na inggit naman kami sa mga kinain mo. Dami mong kinain, ha? Anong pinakamasarap sa mga kinain mo para alam ko, orderin ko pag pumunta ako dyan? Ang pinakamasarap, Rhea, ay yung stir-fried na noodles, na beef noodles. Yan, Beef Rhea. fun. Yan. At saka yung... tsaka yung beef tenderloin na Rhea na malasang-malasa. Oo, yun yung gusto namin ni Susan, yung may Tsaka likid. swak na swak talaga sa budget. Oo, so okay nang magkano baon? At ang kagandahan pa, Rhea, yun, 500 pesos, Rhea, hindi lang siya good for one person. In fact, pwedeng mag-share ang tatlong mga tao. At mabubusog na talaga sa halaga lang na 500 pesos dito nga sa kahabaan ng Ongping Street na sunod-sunod ang mga Chinese restaurant, Rhea. Alright, so tatlo kami dito, Cecil. Abonohan mo na yung 500 piso, tatlong orders ng beef tendon. Maraming salamat, Cecil Villarosa.